Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Madilim pa ang buong paligid nang magising si Clara. Ramdam niya ang lamig ng hangin at ang kanyang hininga ay mabilis na umaalpas. Napatingin siya sa maliit na digital na orasan sa tabi ng kama. 3 oras 3 minuto diyan, napatigil siya saglit, pinakikiramdaman ang kanyang sarili. Bakit nga ba siya biglang nagising? Wala naman siyang panaginip na natatandaan at tahimik naman ang buong bahay. Hindi ito ang unang beses. Sa nakalipas na linggo, ilang ulit na rin itong nangyari, parang isang sikretong paalala na hindi niya maunawaan. Tumayo siya at nagpunta sa sala. Binuksan niya ang lampara sa tabi ng sopa at naupo. Sa kalagitnaan ng katahimikan, naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola noong bata pa siya. Lagi nitong sinasabi, kapag bigla kang ginising sa kalagitnaan ng gabi, baka may mensaheng gustong iparating sa iyo ang Diyos. Isang mainit na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano nga kaya ang ibig sabihin nito? 2 gabi bago mangyari ito, masaya siyang bumalik sa trabaho. Walang anuman sa kanyang isip kundi ang mga karaniwang gawain. Clara, sigaw ni Mia, ang kanyang kaibigan sa opisina. Lalabas kami mamaya. Sama ka? Ngumiti si Clara, pero ramdam ang bigat ng sagot. Sige, pero baka mauna akong umuwi. Marami akong kailangang tapusin, sagot niya. Nais niyang maging kaswal, pero kahit sa mga simpleng pag-uusap, tila may kung anong puwang sa loob niya. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, pero parang may kulang. Kinagabihan ng parehong araw, natutulog siya nang bigla siyang nagising. Napatingin siya sa orasan. 3 oras 15 minuto diyan, napakunot ang kanyang noo. Naglibot ang kanyang mga mata sa kwarto, pero wala namang kakaiba. Ang lahat ay tahimik, pero parang nararamdaman niya ang isang bagay, isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, naisip niyang baka dulot lamang ito ng pagod. Ngunit hindi ito tumigil. Sa 3 gabi, muling nagising si Clara sa parehong oras. Tumayo siya mula sa kama at naupo sa harap ng mesa. Kinuha niya ang isang lumang notebook na hindi niya nagagamit at nagsimulang magsulat. Hindi niya alam kung ano ang isusulat niya, pero pakiramdam niya kailangan niyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Habang nakatitig sa blangkong pahina, sinulat niya. Petsa, Nobyembre 15, oras, 3 oras dan, pakiramdam, parang may bumubulong. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero ramdam ko ang presensya nito. Habang sumusulat, naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang mga mata. Parang may mabigat na hangin sa paligid na nagpapakalma at nagpapagulo ng sabay. Tila ba may narinig siyang isang mahinang bulong. Napalingon siya, ngunit wala namang tao. Tumayo ang kanyang mga balahibo, pero sa kabila ng takot, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang gusto mong iparating? Kinabukasan, hindi na siya nakapagpigil. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Lila, na kilala sa pagiging relihiyosa. Lila, tanong ni Clara, naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi nang walang dahilan? Naman, sagot ni Lila, tila hindi nabigla. Alam mo ba, minsan, naniniwala akong baka iyon ang paraan ng Diyos para kausapin tayo. Kapag nangyayari yun sa akin, nagdarasal ako. Nagpatuloy ang kanilang usapan, ngunit nag-iwan ito ng matinding kaisipan kay Clara. Pwede bang ang nangyayari sa kanya ay may kaugnayan sa isang bagay na mas malalim? Wala siyang malapit na koneksyon sa relihiyon, ngunit parang may pumipilit sa kanyang bigyang pansin ang mga nangyayari. Habang papalapit ang gabi, nagplano si Clara na gawing pagkakataon ang susunod na paggising para maintindihan kung ano ang nangyayari. Inihanda niya ang kanyang notebook sa tabi ng kama at sinabihan ang sarili, kapag nagising ulit ako, susubukan kong makinig. Ngunit ang gabing iyon ay mas naging kakaiba kaysa sa inaasahan niya. Paggising niya, agad niyang naramdaman ang malamig na hangin sa paligid. Ang oras? 3 oras diyan, nang titigan niya ang kisame, parang may kung anong hindi nakikitang bigat ang pumuno sa kwarto. Tahimik ang lahat, pero ramdam niya ang kakaibang paggalaw ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim at ibinulong, kung may narito, sabihin mo kung ano ang gusto mong iparating. Tila may saglit na paghinga ang paligid. Walang malinaw na sagot, ngunit may nadama siyang kakaibang kapayapaan. Ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, nagising siya na puno ng tanong. Sino o ano ang naramdaman niya? At bakit siya paulit-ulit na ginising ng eksaktong ganitong oras? Hindi niya alam ang sagot, ngunit alam niyang magsisimula na ang kanyang paghahanap.
Tahimik na umupo si Clara sa kanyang mesa. Ang liwanag ng umagang araw ay pilit pinupuno ang silid, pero sa kanyang isip ay isang kaguluhan. Hawak niya ang tasa ng kape, ngunit hindi niya ito halos malasahan. Ang tanong sa kanyang isip ay paulit-ulit, bakit? Pagkatapos ng kanyang kakaibang paggising sa kalagitnaan ng gabi, hindi mapakali si Clara. Bumalik siya sa internet, naghanap ng mga artikulo, at nabasa ang iba't ibang teorya. Ngunit hindi sapat ang mga paliwanag na pangagham para maibsan ang kanyang pagkabalisa. Sa isang forum, nadapa siya sa isang thread na tila sumasalamin sa kanyang nararanasan. Doon, nagsimulang magbasa si Clara ng mga kwento mula sa iba't ibang tao, mga karanasan na parang kinuha sa kanyang sariling buhay. Madalas akong magising ng 3:00 ng umaga, isinulat ng isang babae mula sa forum. Pakiramdam ko'y may malakas na presensya sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang hinihikayat akong magdasal. Isa pang post ang nagsabing, sa tuwing nangyayari ito sa akin, napapansin kong mas kalmado ako sa mga susunod na araw. Parang sinasabi ng Diyos na magtiwala ako sa Kanya. Habang binabasa ni Clara ang mga komentong ito, nagdulot ito ng kakaibang epekto sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. May iba pang nakararanas ng parehong bagay, at marami sa kanila ang naniniwalang may espiritual na dahilan ang lahat ng ito. Pero totoo nga kaya? O ito lamang ay bunga ng kanilang imahinasyon? Habang patuloy na nagbabasa si Clara, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Lila na naman. Kinuha niya ito at sinagot agad. Clara, may naisip ako, bungad ni Lila. Naalala ko yung pare namin dati. Sabi niya, minsan daw ginagamit ng Diyos ang katahimikan ng gabi para magsalita. Baka kailangan mo lang pakinggan. Napatigil si Clara. Hindi niya ito maipaliwanag, pero parang bumigat ang kanyang puso sa sinabi ni Lila. Pakinggan mo lang. Paano nga ba siya makikinig kung wala namang malinaw na sinasabi? Leila, parang ang hirap. Hindi ko naman alam kung totoo ito o kung ako lang ang gumagawa ng kwento sa isip ko. Clara, hindi mo kailangang intindihin lahat na yon, sagot ni Lila. Pero kung ako sa'yo, subukan mong manalangin. Wala namang mawawala. Nang sumapit ang gabi, muling hinarap ni Clara ang kanyang takot. Pinalitan niya ang lampara sa tabi ng kama, inilapit ang kanyang notebook, at hinanda ang sarili para sa panibagong paggising. Ngunit hindi siya makatulog agad. Iniisip niya ang mga kwento sa forum. Isang lalaki ang nagbahagi ng ganito. Ang paggising ko ng 3:00 ay naging daan para magbago ang buhay ko. Natutunan kong pakinggan ang katahimikan. Doon ko narinig ang tawag ng Diyos na magbago ng landas. Iniisip ni Clara ang posibilidad na maaaring sinasabi rin ito sa kanya. Pero paano? Ang kanyang trabaho ay maayos, ang kanyang buhay ay payapa. Ano pa ba ang maaaring kulang? Lumipas ang oras, at sa wakas ay bumigay rin ang antok niya. Ngunit gaya ng inaasahan, ginising siya ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Bumangon siya, agad na tinignan ang orasan, 3 oras yan. Sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Pinilit niyang manatiling kalmado. Sa kanyang notebook, sinulat niya ang mga naisip sa oras na yon. Ngunit bago siya makapagsulat ng marami, parang may pumukaw sa kanya. Ang tunog ng isang mahinang tiktik ng relo. Hindi niya ito napansin noon, ngunit ngayon parang napakalinaw nito. Bawat segundo'y parang may ipinapahiwatig. Habang sinusubukang baliwalain ang tunog, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagitan ng pagkaantok at gising, may sumagi sa kanyang isipan, hindi ka nag-iisa. Nabigla siya at napadilat. Ano yon? Imahinasyon ba? Pero ramdam niya ito, parang may pumasok sa kanyang isip na hindi galing sa kanya. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili, sinulat ang mga salitang iyon, at muling pumikit. Kinabukasan, nagdesisyon si Clara na maghanap ng sagot sa labas ng internet. Pumunta siya sa isang coffee shop kung saan madalas siya tumambay noon. Doon niya nakilala si Rol, isang matandang lalaki na madalas makipag-usap sa mga customer tungkol sa mga aklat at pananampalataya. Mayroon itong kakaibang karisma, at madalas nitong binabanggit ang kahalagahan ng pagtahimik para marinig ang sinasabi ng Diyos. Rol, tanong ni Clara habang naghihintay ng kape, naniniwala ka bang may ibig sabihin ang paggising sa kalagitnaan ng gabi? Ngumiti si Rol, parang hindi nabigla sa tanong. Clara. Alam mo, may mga oras na ang gabi ang pinakamainam na oras para sa mga sagot.
Sa katahimikan, mas naririnig natin ang mga tanong na hindi natin maipahayag sa araw. Napaisip si Clara. Pero paano ko malalaman kung totoo ito o hindi lang ako nag-iisip ng kung ano-ano? Tandaan mo ito, Clara, sagot ni Roll. Kapag may nangyayaring paulit-ulit, baka hindi ito aksidente. Subukan mong tanggapin na maaaring ito ay isang paanyaya, hindi isang sagabal. Sa pag-uwi ni Clara, dala niya ang mga salitang iyon. Ang dami niyang tanong, pero wala siyang sagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi sapat ang mga sagot ng iba. Kailangan niyang hanapin ang sagot para sa sarili niya. Ngunit handa na ba siyang harapin ang kung anumang nasa likod ng mga paggising na iyon? Mahigpit na hawak ni Clara ang kanyang tasa ng tsaa habang nakaupo sa tabi ng bintana. Ang umaga'y tila mas tahimik kaysa karaniwan, at ang langit ay may mapusyaw na kulay abo na nagdadala ng lamig sa kanyang dibdib. Sa kabila ng maraming tanong na gumugulo sa kanyang isipan, alam niyang may sagot na nakatago sa likod ng kanyang alaala. Habang iniisip niya ang paulit-ulit na paggising tuwing 3:00 ng umaga, bigla niyang naalala ang isang tagpo mula sa kanyang pagkabata. Nakita niya sa kanyang isip ang imahe ng kanyang lola, si Aling Rosa, na nakaupo sa isang lumang upuan sa kusina. Ang mukha nito ay laging puno ng kapayapaan, kahit na ang paligid nila ay hindi laging maayos. Clara, sabi ni Aling Rosa habang itinuturo ang maliliit na bituin sa gabi. Ang Diyos ay laging nakikinig. Minsan, hindi niya tayo kinakausap sa liwanag ng araw kundi sa kalaliman ng gabi. Sa katahimikan, mas malinaw nating naririnig ang kanyang tinig. Maliit pa si Clara noon, ngunit tumatak sa kanya ang mga salitang iyon. Madalas niyang mahuli ang lola na nagdarasal tuwing gabi, hawak ang rosaryo at nakatingin sa kawalan. May mga pagkakataong nagigising siya at naririnig ang mahihinang bulong ng panalangin nito. Ngunit hindi niya lubos na intindihan ang kahulugan noon, lalo na't ang pagkabata niya ay puno ng kalituhan. Lumaki si Clara sa isang tahanang puno ng ingay. Ang kanyang amay abala sa trabaho, at ang kanyang inay palaging stress sa mga gawaing bahay. Palaging may diskusyon, at ang tanging lugar ng kapayapaan para kay Clara ay ang maliit na hardin ng kanilang bahay. Doon niya madalas makita ang lola na nagbabasa ng Biblia o nag-aalaga ng mga halaman. Lola, tanong ni Clara isang hapon habang naglalaro sa damuhan, paano mo nalalaman na naririnig ka ng Diyos? Ngumiti si Aling Rosa at hinaplos ang buhok ng apo. Alam mo, Clara, hindi laging malinaw ang sagot niya. Minsan, sa katahimikan, nararamdaman mo lang na naririnig niya. Kaya huwag kang matakot sa katahimikan dahil doon mo siya maririnig. Ang mga salitang iyon ay tila simpleng paalala lamang noon, ngunit ngayon, sa harap ng paulit-ulit na paggising, nararamdaman ni Clara ang bigat ng mga ito. Parang pinipilit siyang balikan ang koneksyon na matagal na niyang kinalimutan. Habang nakatitig sa kanyang tasa ng tsaa, napagtanto ni Clara na napakalayo na ng kanyang narating mula sa kanyang pagkabata. Ang buhay niya ngayon ay puno ng trabaho, modernong kaginhawaan, at tila ba nawala na ang anumang espasyo para sa espiritualidad. Ang mga dasal ng lola niya ay matagal nang napalitan ng mga deadline, email, at maingay na mga kaganapan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman niyang bumabalik ang tanong ng kanyang pagkabata, naririnig kaya ako ng Diyos? Kinagabihan, muling bumisita ang mga alaala ng lola ni Clara. Nakita niya ang lola sa kanyang isip, nakaluhod sa gilid ng kama, tahimik na nananalangin. May kung anong pumukaw kay Clara na gawin ang parehong bagay. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit sinubukan niyang ulitin ang mga salita ng lola na naalala pa niya. Panginoon, turuan mo akong makinig sa iyo. Nakapikit si Clara, ngunit walang sagot na dumating. Sa halip, isang damdamin ng kalmado ang bumalot sa kanya, na tila sinasabing, maghintay ka. Kinabukasan, naisipan ni Clara na bisitahin ang bahay ng kanyang mga magulang. Hindi na niya ito madalas puntahan dahil abala siya sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, parang may nagtulak sa kanyang bumalik. Doon, nakita niya ang lumang kahon ng lola niya na nakatabi sa ilalim ng hagdanan. Binuksan niya ito, at sa loob, natagpuan niya ang luma at kupas na rosaryo, ilang larawan, at isang maliit na journal na puno ng sulat kamay. Binasa niya ang unang pahina. Clara, ang bawat gabi ay isang pagkakataon upang pakinggan ang Diyos. Huwag mong hayaan ang ingay ng mundo na hadlangan ka sa kanyang mensahe. Ang kanyang tinig ay naririnig sa tahimik na puso. Biglang naramdaman ni Clara ang bigat ng mga salita.
Para bang sinulat ito ng kanyang lola, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Ang mga paggising niya tuwing alas 3 ng umaga ay parang sumasalamin sa bawat payo na iniwan ng kanyang lola. Sa kanyang pag-uwi, hawak pa rin ni Clara ang rosaryo at ang journal. Hindi pa niya alam kung ano ang eksaktong dapat gawin, pero alam niyang ito ang simula. Sa gabing iyon, naghintay siya ng tahimik, hinintay kung muling gigisingin siya. At gaya ng inaasahan, nagising siya sa eksaktong alas 3. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Kinuha niya ang rosaryo ng lola niya, hinawakan ito, at sinimulan ang isang simpleng panalangin. Kung ito'y mensahe mo, Panginoon, handa akong makinig. Sa katahimikan ng kanyang kwarto, parang may bumalot na init sa kanyang paligid. Hindi niya maipaliwanag, pero alam niyang iyon ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Tahimik ang paligid nang buksan ni Clara ang notebook na hawak niya sa kama. Ang mga alaala ng kanyang lola at ang hindi maipaliwanag na init na bumalot sa kanya noong nakaraang gabi ay hindi niya malimutan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring may mas malalim na dahilan ang kanyang mga paggising. Habang iniisip kung saan siya magsisimula, naalala niya ang paboritong payo ng kanyang lola, nasa salita ng Diyos ang sagot. Nagdesisyon si Clara na basahin ang Biblia ng kanyang lola. Noon pa man ay naroon lang ito, nakalagay sa isang estante sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit hindi niya kailanman binigyang pansin. Ngayon, tila may tumutulak sa kanyang buksan ito at maghanap ng sagot. Sa unang pagbuklat niya ng Biblia, hindi niya alam kung ano ang hahanapin. Random siyang nagbukas ng pahina, at ang unang pahayag na nakita niya ay mula sa Genesis 28, ang kwento ni Jacob. Tahimik niyang binasa ang teksto. At siya'y nanaginip, at naroon ang isang hagdan na nakatayo sa lupa, na ang dulo'y abot sa langit. At naroon ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa rito. Napatigil si Clara. Ang imahe ng hagdan na umaabot sa langit ay tila tumagos sa kanyang isipan. Itinuloy niya ang pagbabasa. Pagkagising ni Jacob, kanyang sinabi, walang duda, ang Diyos ay naririto, at hindi ko alam. Habang binabasa niya ang mga salitang ito, parang isang salamin ng kanyang sariling karanasan ang kwento ni Jacob. Tulad ni Jacob, nagising siya sa isang tahimik na oras, at ngayon, parang unti-unti niyang natutuklasan na ang mga paggising niya ay hindi lamang basta-basta. Ang hagdan ni Jacob ay simbolo ng koneksyon sa pagitan ng langit at lupa, isang bagay na nagsasabing maaaring may sinasabi sa kanya ang Diyos. Hindi siya mapakali sa natuklasan. Kinabukasan, tumawag siya kay Lila upang pag-usapan ang tungkol sa binasa niya. Lila, may nabasa akong kwento sa Biblia, bungad ni Clara. Tungkol kay Jacob at sa hagdan niya. Parang ganito rin ang nararamdaman ko tuwing nagigising ako. Sa palagay mo, ano kaya ang ibig sabihin nito? Clara, sagot ni Lila, ang hagdan ni Jacob ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa ating buhay, kahit sa mga pagkakataong hindi natin napapansin. Baka sinasabi ng Diyos sa iyo na buksan mo ang puso mo sa Kanya. Buksan ang puso ko, ulit ni Clara. Pero paano? Wala naman akong ginagawa na may kinalaman sa mga bagay na ito noon. Hindi naman laging kailangan na may ginagawa tayo, Clara. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos kahit hindi tayo handa. Ang mahalaga, sumagot ka sa tawag niya. Sa gabing yon, naisip ni Clara ang sinabi ni Lila. May posibilidad ba na ito ang sagot? Sa pagitan ng kanyang pag-aalinlangan at takot, sinubukan niyang buksan muli ang Biblia. Sa pagkakataong ito, isang kakaibang kwento ang tumawag sa kanyang pansin, ang kwento ni Moises at ang nagliliyab na punong kahoy mula sa Eksodo 3. Habang binabasa niya ang bahagi kung saan tinawag si Moises ng Diyos, naramdaman niyang parang sinasabihan siya ng sariling mensahe, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lupang kinatatayuan mo ay banal. Ang simpleng paalala na ito ay tumama sa kanya. Ang kanyang kwarto, ang mga gabing paggising, ang katahimikan, maaaring ito pala ay mga banal na sandali na hindi niya napansin noon. Noong sumunod na araw, nagpunta si Clara sa isang maliit na tindahan ng mga aklat na may temang espiritual. Doon, nakilala niya si Miguel, isang lalaking nasa kanyang huling bahagi ng 40, na may tindig ng isang guro, ngunit may mapagkumbabang aura. May maitutulong ba ako? Tanong ni Miguel habang nakangiti. Sagot ni Clara. Nagbabasa ako ng mga kwento mula sa Biblia, pero parang masyado silang malalim para sa akin. Hindi ko maintindihan kung paano sila konektado sa nangyayari sa akin. Tumango si Miguel at inaya siyang maupo sa isang mesa sa gilid ng tindahan.
Alam mo, Clara, ang mga kwento sa Biblia ay hindi lamang kwento. Sila ay mga paalala na ang Diyos ay laging nakikipag-usap kahit sa pinakaordinaryong mga sandali ng ating buhay. Napakunot no si Clara. Pero bakit ako? Bakit ngayon? Ang tanong na bakit ay hindi laging may sagot, paliwanag ni Miguel. Minsan, tinatawag tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay espesyal, kundi dahil nais niya tayong maging bahagi ng kanyang plano. Tulad ni Jacob, tulad ni Moises. Nang umuwi si Clara, baon niya ang mga salitang iyon. Sa loob ng mga sumunod na araw, mas naging bukas siya sa ideya na maaaring may mensahe sa likod ng kanyang mga paggising. Muling tumingin si Clara sa Biblia at natagpuan ang kwento ni Daniel, isang propetang kilala sa kanyang kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip. Binasa niya ang bahagi kung saan ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ni Haring Nebukadnezar. Sa gitna ng kwento, natutunan ni Clara ang mahalagang aral. Ang kakayahan ni Daniel ay hindi dahil sa kanyang sariling talino, kundi sa biyayang ibinigay ng Diyos. Tila sinasabi rin ito kay Clara na hindi niya kailangang maintindihan ang lahat, dahil ang Diyos ang magbibigay ng kaliwanagan sa tamang panahon. Sa huling bahagi ng linggo, naupo si Clara sa kanyang kama, hawak ang notebook, ang rosaryo ng kanyang lola, at ang Biblia. Habang tahimik siyang nagdarasal, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang puso. Hindi na siya takot sa mga paggising. Sa halip, tila ba nararamdaman niya ang isang layunin. Hindi pa malinaw ang lahat, ngunit alam niyang nasa tamang direksyon siya. Sa kanyang isip, bumabalik ang imahe ng hagdan ni Jacob, ang nagliliyab na punong kahoy ni Moises, at ang lakas ng loob ni Daniel. Sa bawat kwento, natutunan niyang ang mga paggising ay hindi lamang oras ng pagkaantok, ito ay maaaring isang paanyaya, isang tawag na naghihintay ng sagot. Tahimik na naglalakad si Clara sa loob ng parke nang muli niyang maalala ang sinabi ng tindero sa tindahan ng aklat. Ang mga kwento sa Biblia ay tila nagbigay liwanag sa kanya, ngunit hindi pa rin niya lubos maunawaan kung paano ito direktang konektado sa kanya. May kulang pa, at alam niyang kailangan niya ng isang taong mas bihasa sa mga espiritual na usapin para magbigay linaw. Dahil dito, bumalik siya sa tindahan upang makipag-usap muli kay Miguel. Hindi niya alam kung bakit siya nagtitiwala sa lalaking ito, ngunit ramdam niyang ito ang susi upang maunawaan ang nangyayari sa kanya. "Ah, Clara! Bumalik ka," masayang bati ni Miguel habang inililigpit ang ilang aklat sa mesa. "Miguel, may gusto sana akong itanong," sabi ni Clara, halatang nag-aalangan. "Maupo ka muna," sagot ni Miguel, itinuturo ang maliit na mesa sa tabi ng bintana. "Anong bumabagabag sa'yo?" Naupo si Clara, huminga ng malalim at saka nagsimula. "Miguel, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Pero pakiramdam ko, may nangyayari sa akin na hindi ko maunawaan. Paulit-ulit akong nagigising tuwing 3:00 ng umaga, at habang mas nagbabasa ako ng mga kwento sa Biblia, parang mas dumarami ang tanong ko." Ngumiti si Miguel, tila hindi nagulat sa kanyang sinabi. Ang Diyos ay madalas gumagawa ng mga bagay na hindi natin agad nauunawaan. Minsan, tinatawag tayo sa pinakaordinaryong paraan upang buksan ang ating mga mata sa kanyang layunin. Pero Clara, tanong ko sa iyo, handa ka bang makinig kahit hindi mo pa naintindihan ang lahat? Napatingin si Clara sa kanya. "Paano kung hindi ko talaga maintindihan? Natatakot ako na baka mali lang ang iniisip ko." "Clara," sagot ni Miguel, "ang takot ay natural. Ngunit ang pagtitiwala ay mas mahalaga. Ang unang hakbang ay tanggapin na hindi mo kailangang malaman agad ang lahat. Ang mahalaga ay bukas ang puso mo." Simula noon, naging madalas ang pagbisita ni Clara kay Miguel. Sa bawat pag-uusap, nagkakaroon siya ng mas malalim na pananaw tungkol sa kanyang nararamdaman at sa kahulugan ng mga paggising niya. Sa isang pag-uusap, tinuruan siya ni Miguel ng isang simpleng pamamaraan, magnilay sa katahimikan. "Clara, kapag nagising ka ulit sa kalagitnaan ng gabi, subukan mong huwag maghanap agad ng sagot. Umupo ka lang, huminga ng malalim, at pakinggan ang katahimikan. Minsan, ang Diyos ay nagsasalita sa mga sandaling iyon." Sinubukan ni Clara ang mungkahi ni Miguel nang muling mangyari ang paggising. 3:00 ng umaga na naman, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmadaling magsulat sa kanyang notebook o maghanap ng sagot. Naupo siya sa gilid ng kama, pinikit ang kanyang mga mata, at hinayaan ang sarili na maging bukas sa anumang maaaring mangyari. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang tila may malamig ngunit banayad na hangin na dumaloy sa paligid. Isang mensahe ang bumalot sa kanyang isipan, "Magtiwala ka.
Wala nang iba, ngunit sapat na ito upang maiyak si Clara. Ang simpleng salitang iyon ay parang sagot sa lahat ng kanyang takot at pagdududa. Kinabukasan, muli siyang bumisita kay Miguel upang ibahagi ang kanyang karanasan. Miguel, hindi ko maintindihan, pero sa katahimikan kagabi, parang naramdaman kong sinabi ng Diyos na magtiwala ako. Tumango si Miguel. Clara, hindi mo kailangang malaman lahat ng detalye. Ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng pananampalataya. Minsan, iyon lang ang hinihingi niya, ang magtiwala. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong natutunan, may isa pang tanong na bumabagabag kay Clara. Miguel, paano ko malalaman kung ano talaga ang layunin ng mga paggising na ito? Hindi ba dapat may mas malinaw na sagot? Minsan, sagot ni Miguel, ang sagot ay dumadating sa tamang panahon. Ngunit habang naghihintay ka, mahalagang tanungin mo rin ang sarili mo, ano ang maaaring gusto ng Diyos na baguhin o bigyan mo ng pansin sa iyong buhay? Ang tanong na iyon ay nanatili kay Clara. Sa gabing iyon, nagpasya siyang hindi lamang maghintay, kundi simulan ang pagsusuri sa kanyang sarili. May mga aspeto ng kanyang buhay na matagal na niyang binaliwala, mga bagay na alam niyang dapat niyang baguhin, ngunit patuloy niyang ipinagpapaliban. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula si Clara na maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at panalangin. Hindi niya inaasahan na magiging madali ito. Maraming beses na nakaramdam siya ng pagdududa, at hindi lahat ng kanyang paggising ay may malinaw na sagot. Ngunit unti-unti, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang pananaw. Ang mga dating tanong ay napapalitan ng kapayapaan, at ang kanyang puso ay tila mas nagiging handa na makinig. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, ibinahagi ni Miguel ang isang kwento mula sa Biblia na tumama ng husto kay Clara, ang tungkol kay Samuel na tinawag ng Diyos noong bata pa siya. Clara, natatandaan mo ba si Samuel? Tinawag siya ng Diyos sa gitna ng gabi, ngunit sa una ay hindi niya naintindihan kung sino ang tumatawag. Sa tulong ni Eli, natutunan niyang sagutin ang tawag ng Diyos ng ganito, "Narito ako, Panginoon." Napaisip si Clara. Miguel, sa tingin mo ba ay ganon din ang nangyayari sa akin? Na tinatawag ako ng Diyos, pero hindi ko agad maintindihan? Posible, Clara. Pero ang mahalaga ay natutunan mo ng makinig. Iyan ang unang hakbang sa pagtugon. Habang naglalakad pa uwi mula sa tindahan, nagnilay si Clara sa sinabi ni Miguel. Hindi niya inaasahan na darating siya sa puntong ito, na mas magiging bukas siya sa ideya na ang Diyos ay aktibong kumikilos sa kanyang buhay. Ngunit alam niyang may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ang tanong ay, handa na ba siyang malaman iyon? Sa gabing iyon, sa kanyang muling paggising, naupo siya sa gilid ng kama at muling nagdasal. Ngunit sa pagkakataong ito, binigkas niya ang mga salitang unang itinuro ni Miguel. "Narito ako, Panginoon." At sa simpleng panalangin iyon, naramdaman niya ang isang tahimik, ngunit malalim na tugon sa kanyang puso, hindi sa anyo ng mga salita, kundi sa anyo ng kapayapaan. Hindi na nagulat si Clara nang magising siya sa parehong oras. Tumama ang liwanag ng orasan sa kanyang mga mata. 3 oras din, sa halip na bumangon ng may pagkabalisa, naupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga palad ay nakapatong sa kanyang kandungan. Mas kalmado siya ngayon, ngunit ang tanong ay nanatili, bakit tuwing 3:00? Ano ang kahulugan nito? Kinabukasan, habang nagkakape sa kanyang opisina, isang ideya ang sumagi sa kanyang isip. Sa kanilang huling pag-uusap, nabanggit ni Miguel na ang bawat oras sa gabi ay maaaring may simbolikong kahulugan. Puno ng pag-uusisa, naghanap si Clara ng impormasyon tungkol dito. Sa kanyang pagbabasa, natuklasan niyang may mga espiritual na tradisyon na nag-ugnay sa mga oras ng paggising sa iba't ibang mensahe para sa kaluluwa. Sa gabing iyon, bumalik siya kay Miguel upang ibahagi ang kanyang natuklasan. Clara, sabi ni Miguel habang hinahanda ang isang tasa ng tsaa para sa kanya, hindi ko sinasabing lahat ng oras ng paggising ay may espiritual na kahulugan. Ngunit may mga pagkakataon na ang Diyos ay gumagamit ng panahon upang ipadala ang kanyang mensahe. Napakunot no si Clara. Pero Miguel, bakit laging 3:00? May espesyal ba sa oras na yon? Tumango si Miguel. May mga naniniwala na ang 3:00 ay isang oras ng espiritual na pagkilos. Sa tradisyon ng Kristyanismo, ito'y kilala bilang oras ng awa. Ang Diyos ay maaaring nananawagan sa iyo upang manalangin, magmuni-muni, o simpleng makinig. Habang naupo si Clara sa kanyang kwarto ng gabing iyon, sinimulan niyang alalahanin ang kanyang mga paggising at ang nararamdaman niya sa bawat oras.
May mga pagkakataon na tila siya ay binabalot ng kapayapaan, ngunit minsan naman, nakakaramdam siya ng kaba o takot. Kaya't sa kanyang journal, sinubukan niyang isa-isahin ang kanyang mga karanasan. Sa pagitan ng 9 oras at 10 oras naalala niyang pakiramdam niya ay parang marami siyang iniisip, mga alalahanin sa trabaho, mga hindi tapos na proyekto, at mga personal na tanong na hindi niya masagot. Baka ito ang oras para bitawan ang mga pasanin ko, isinulat niya. Sa pagitan ng 11 oras at hating gabi, pakiramdam niya ay mas malalim ang kanyang iniisip. Tila hinahanap niya ang layunin ng kanyang buhay, ang dahilan kung bakit siya naririto. Baka ito ang oras para hanapin ang direksyon na gustong ipakita ng Diyos, sabi niya sa sarili. Isang gabi, habang tahimik na nagmumuni-muni si Clara, may naalala siyang pangyayari mula sa kanyang pagkabata. Isang beses na natutulog siya sa tabi ng kanyang lola, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at nakita ang lola niyang nakaluhod sa gilid ng kama. Wala itong sinabi, pero ang mukha nito ay punong-puno ng kapayapaan. Binalikan niya ang alaala habang nakatitig sa kanyang journal. Paano kung ganito rin ang gusto ng Diyos para sa akin, ang maramdaman ang kapayapaang iyon sa gitna ng gabi? Sa muling pagkikita nila ni Miguel, nagdala siya ng listahan ng mga oras ng paggising at ang nararamdaman niya sa bawat isa. Miguel, tingnan mo ito, sabi niya habang iniabot ang notebook. Sa tingin mo, tama ba ang mga interpretasyon ko? Binasa ni Miguel ang mga tala ni Clara at mumiti. Clara, ang mga nararamdaman mo ay mahalaga. Iyan ang paraan ng Diyos upang makipag-usap sa iyo. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng mensahe ay laging malinaw. Ang mahalaga ay nagiging mas bukas ka sa pagtanggap ng kanyang gabay. Napaisip si Clara. Kung ganun, paano ko gagamitin ang mga paggising na ito para mas maunawaan ang nais niyang sabihin? Gamitin mo ang oras na ito sa panalangin, sabi ni Miguel. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Minsan, sapat na ang tahimik na pag-upo at pagsasabi ng narito ako, Panginoon. Hayaang siya ang magdala ng kaliwanagan sa tamang panahon. Sa gabing iyon, sinubukan ni Clara ang mungkahi ni Miguel. Nang magising siya sa 3:00, hindi siya nagmadali. Naupo siya sa sopa, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, at tahimik na nagsabi, narito ako, Panginoon. Ano ang nais mong iparating? Habang nagmumuni-muni, tila may nadama siyang banayad na enerhiya sa kanyang paligid. Wala itong malinaw na anyo, ngunit sapat upang malaman niyang may naririnig sa kanya. Sa katahimikan, naisip niya ang kanyang mga alalahanin sa trabaho, ang kanyang kawalan ng direksyon sa buhay, at ang tanong na matagal na niyang gustong masagot, ano ang layunin ko? Kinabukasan, muling nagpunta si Clara kay Miguel upang ibahagi ang kanyang naranasan. Miguel, pakiramdam ko'y mas nagiging malinaw ang mga bagay. Hindi pa lahat, pero parang mas may direksyon na ako. Ngumiti si Miguel. Clara, iyan ang simula. Minsan, ang sagot ay hindi isang malaking revelasyon, kundi isang maliit na hakbang patungo sa mas malalim na pagkaunawa. Habang pauwi si Clara, naisip niyang tama si Miguel. Ang bawat paggising ay hindi laging may malaking sagot, ngunit ang bawat isa ay nagbibigay ng pagkakataong lumapit sa Diyos. Sa huli, hindi mahalaga kung bakit siya nagigising. Ang mahalaga ay handa siyang makinig. Tahimik ang gabi, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang kakaibang paggising, naramdaman ni Clara na mas handa na siyang harapin ang katahimikan. Matagal siyang naghintay upang maramdaman ang tunay na kahulugan ng bawat paggising. Subalit habang nauupo siya sa gilid ng kanyang kama, isang damdaming hindi niya inaasahan ang bumalot sa kanya, takot. Bakit ako natatakot? Tanong niya sa sarili. Hindi ba't ito ang hiniling ko, ang marinig ang sagot? Ngunit sa likod ng kanyang isip, may bumubulong na pag-aalinlangan. Paano kung wala naman talagang sagot? Paano kung ang mga paggising na ito ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon? Tumayo si Clara, kinuha ang kanyang journal at naupo sa mesa. Sinubukan niyang isulat ang kanyang nararamdaman, ngunit sa halip ng mga sagot, puro tanong ang lumabas sa kanyang isip. Ano ang kanyang hinahanap? Ano ang nais iparating ng Diyos sa kanya? Habang tahimik siyang nag-iisip, tila nagbago ang hangin sa silid. Pakiramdam niya ay bumigat ang paligid, ngunit sa halip na katakutan ito, isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Naalala niya ang payo ni Miguel, huwag labanan ang katahimikan. Hayaan mong ito ang magdala sa iyo ng kapayapaan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, isang alaala mula sa kanyang nakaraan ang sumulpot. Nasa simbahan siya, mga 10 taong gulang pa lamang, kasama ang kanyang lola.
Nakaluhod sila sa harap ng altar habang bumibigkas ang lola ng dasal. Walang sinasabi si Clara noon, ngunit naaalala niyang tumingin siya sa mga kandilang nagliliyab at nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang puso. Naririnig ka niya, Clara, sabi ng kanyang lola noon. Kahit hindi mo siya marinig ngayon, siguradong naririnig ka niya. Ang alaala'y tila yakap na nagbigay ng ginhawa kay Clara. Sa katahimikan ng kanyang silid, bumulong siya ng panalangin, kung naririnig mo ako, Panginoon, tulungan mo akong maintindihan ang lahat ng ito. Kinabukasan, muli siyang nagpunta kay Miguel upang ibahagi ang kanyang karanasan. Miguel, bungad ni Clara habang nauupo sa mesa, parang mas lalo akong nalilito. Ang katahimikan, na akala ko'y magdadala ng sagot, parang nagbukas pa ng mas maraming tanong. Ngumiti si Miguel at tumango. Clara, ang katahimikan ay hindi laging nagbibigay ng sagot. Minsan, ito'y isang pagsubok. Sa katahimikan, inilalantad ng Diyos ang mga bagay na matagal na nating binaliwala, mga takot, mga alaala, mga tanong na hindi natin kayang sagutin. At sa gitna ng lahat ng ito, siya'y naroon, hinihintay kang magtiwala. Paano ako magtitiwala kung hindi ko alam kung saan ito patungo? Tanong ni Clara. Hindi mo kailangang malaman kung saan ito patungo. Ang mahalaga, alam mong hindi ka nag-iisa sa paglalakbay, sagot ni Miguel. Habang pauwi si Clara, iniisip niya ang sinabi ni Miguel. Sa loob-loob niya, alam niyang tama ito. Sa bawat paggising, sa bawat katahimikan, nararamdaman niya ang isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang tanong ay nanatili, paano niya haharapin ang takot na dulot ng kawalang katiyakan? Kinagabihan, muli siyang nagising sa parehong oras. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya isinulat ang kanyang nararamdaman. Sa halip, nanatili siyang nakaupo, pinikit ang mga mata, at hinayaan ang katahimikan na punuin ang kanyang paligid. Unti-unti, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Mga alaala ng kanyang mga pagkakamali, ng mga taong nasaktan niya, at ng kanyang mga sariling insekuridad ang bumalot sa kanyang isip. Panginoon, bakit ito ang ipinapakita mo sa akin? Tanong niya sa sarili, habang ang luhay unti-unting bumagsak sa kanyang pisngi. Ano ang gusto mong iparating sa akin? Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, naalala niya ang sinabi ni Miguel, minsan, kailangang harapin natin ang ating mga sugat upang tuluyang maghilom. Kinabukasan, sa pag-uusap nilang muli ni Miguel, hindi niya napigilang itanong ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Miguel, paano kung hindi ko kayanin ang mga ipinapakita sa akin? Paano kung ang mga sugat ay masyadong malalim? Clara, sagot ni Miguel, ang Diyos ay hindi kailanman nagbibigay ng higit sa kaya nating dalhin. Ngunit kailangang handa tayong ibigay sa Kanya ang ating mga pasanin. Tandaan mo, hindi mo ito kailangang harapin ng mag-isa. Sa gabing iyon, muling nagising si Clara. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Bagamat ang takot ay hindi tuluyang nawala, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sa katahimikan, bumigkas siya ng simpleng panalangin, Panginoon, tanggapin mo ang mga sugat ko. Turuan mo akong magtiwala. At sa panalangin iyon, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit alam niyang nasa tamang landas siya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Clara na maging mas maingat sa kanyang mga paggising. Sa bawat 3:00 ng umaga, naupo siya, nagdasal, at isinulat ang anumang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, tila mas maraming tanong ang lumilitaw kaysa sagot. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, at minsan, hindi niya maiwasang isipin kung may patutunguhan pa ba ang kanyang ginagawa. Lila, sabi ni Clara habang magkasama silang kumakain sa isang maliit na kainan, sa tingin mo ba, tama itong ginagawa ko? Ang paghahanap ng kahulugan sa mga paggising ko. Bakit mo naman naisip na hindi tama? Tanong ni Lila, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Parang nauubos na ang oras ko sa mga bagay na ito. Ang dami kong dapat asikasuhin, pero hindi ko na magawang mag-focus sa trabaho. Pakiramdam ko, nalalayo ako sa realidad. Pinisil ni Lila ang kamay ni Clara. Clara, minsan, kailangan nating lumayo sa karaniwan para marinig ang hindi natin naririnig sa ingay ng mundo. Kung ito ang ipinapakita sa iyo ng Diyos, bakit ka magdududa? Ngunit kahit anong payo ang marinig niya mula sa mga kaibigan, hindi maalis ang bigat ng kanyang mga iniisip. Sa opisina, napansin ng kanyang mga kasamahan na tila iba ang kilos niya. Ang dati niyang masiglang disposisyon ay napalitan ng pagiging tahimik at malayo ang tingin. Clara,
Okay ka lang ba? Tanong ni Mia isang hapon habang magkasama silang nagkakape sa pantry. Enan? Mia, pasensya na. Siguro pagod lang ako, sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit alam ni Clara na hindi lamang pagod ang nararamdaman niya. Ang kanyang isipan ay puno ng alinlangan kung tama ba ang kanyang ginagawa, kung may kabuluhan ba ang kanyang paghahanap, at kung tunay nga bang naririnig siya ng Diyos. Nang muling magising si Clara ng 3:00, napuno siya ng kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero pakiramdam niya ay parang may nagmamasid sa kanya. Tumayo siya at binuksan ang ilaw, sinubukang pakalmahin ang sarili. Siguro pagod lang ako, bulong niya. Ngunit habang nakaupo siya sa gilid ng kama, biglang sumagi sa kanyang isip ang mga nakaraang pagkakamali niya, mga taong nasaktan niya, mga pangarap na hindi niya natupad, at ang patuloy niyang pag-iwas sa mga mahahalagang bagay sa kanyang buhay. Parang bumalik lahat ng iyon ng sabay-sabay. Bakit ngayon mo ito pinaparamdam, Panginoon? Bulong niya habang napapaluha. Hindi ba't hinahanap ko ang sagot? Pero bakit tila mas pinapalala mo ang bigat ng nararamdaman ko? Kinabukasan, nagpunta si Clara kay Miguel. Hindi niya maitanggi ang bigat na dala niya. Pagkaupo niya, hindi niya mapigilang sabihin, Miguel, bakit parang lalo akong naguguluhan? Hindi ba't dapat nagdadala ng kapayapaan ng Diyos? Pero bakit ngayon, parang ang daming sugat ang binubuksan? Tahimik si Miguel sandali bago sumagot. Clara, ang paglapit sa Diyos ay hindi laging madali. Minsan, bago natin maramdaman ang kanyang kapayapaan, kailangan muna nating harapin ang mga sugat at takot na matagal na nating iniiwasan. Ang katahimikan ay maaaring magbunyag ng mga bagay na hindi natin gustong makita. Pero Miguel, sagot ni Clara, paano kung hindi ko kayanin? Pakiramdam ko, mas lalo lang akong nagiging mahina. Hindi ka nagiging mahina, Clara. Nagiging totoo ka. At sa katotohanan, naroroon ang Diyos. Tandaan mo, hindi niya hinihingi na buhatin mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Gusto niyang ibigay mo ito sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, inulit-ulit ni Clara ang sinabi ni Miguel. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, mas lalo siyang nagduda. Bakit kailangan ganito kahirap? Tanong niya sa sarili. Sa gabing iyon, nagising ulit siya ng 3:00. Naupo siya sa sopa, hawak ang rosaryo ng kanyang lola, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya magawang magdasal. Sa halip, naglabas siya ng notebook at sinulat ang lahat ng tanong sa kanyang isipan. Bakit mo ako ginising? Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Paano ko malalaman kung tama ang ginagawa ko? Habang sinusulat niya ang huling tanong, parang may naramdaman siyang sagot sa loob niya, hindi sa anyo ng salita, kundi sa anyo ng isang payapang damdamin na nagsasabing, magtiwala ka. Kinabukasan, muling bumisita si Clara kay Miguel, dala ang kanyang journal. Miguel, pakiramdam ko, wala akong sinasabi sa panalangin ko, pero parang sumasagot ang Diyos. Paano iyon posible? Clara, sabi ni Miguel, ang Diyos ay hindi laging sumasagot sa paraang gusto natin. Minsan, ang sagot ay nasa damdamin ng kapayapaan, sa isang paalala, o sa isang munting bulong sa ating puso. Ang mahalaga, bukas ka sa kanyang presensya. Pero paano ko malalaman na tama ang naririnig ko? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sagot ni Miguel. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Ang mahalaga, nananatili kang handang makinig. Habang pauwi, iniisip ni Clara ang sinabi ni Miguel. Napagtanto niyang hindi niya kailangang madaliin ang lahat. Marahil, ang mga laban na nararamdaman niya ay bahagi ng proseso, isang daan patungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Sa gabing iyon, nang magising siya ng 3:00, hindi na niya dinala ang kanyang mga tanong. Sa halip, tahimik siyang naupo, pumikit, at nagsabing, Panginoon, nandito ako. Kayo na po ang bahala. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman niya ang isang simpleng sagot, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Isang malamig na gabi, habang mahimbing na natutulog si Clara, nagkaroon siya ng isang panaginip na tila napakalinaw, parang higit pa sa isang ordinaryong alaala. Sa panaginip, siya'y nakatayo sa gitna ng isang malawak na parang. Ang hangin ay malamig ngunit banayad, at ang langit ay puno ng mga bituin. Sa harap niya ay may isang hagdan na umaabot sa kalangitan, ang bawat baitang nito ay kumikinang ng maliwanag na liwanag. Habang nakatitig siya sa hagdan, may mga anghel na umaakyat at bumababa dito, ngunit ang mukha ng mga ito ay hindi malinaw. Sa paanan ng hagdan, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw, Clara, handa ka na bang umakyat? Napalingon siya, ngunit wala siyang makitang tao. Sino ka?
Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya, ngunit ang sagot ay hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng isang damdamin, isang timpla ng kapayapaan at kabigatan, na parang hinihimok siya na magsimula ng isang mahalagang hakbang. Nagising siya mula sa panaginip, ang kanyang puso'y mabilis ang tibok. Napatingin siya sa orasan. 3:15 diyan, ang sagot na tila matagal na niyang hinahanap ay bumalot sa kanyang puso, may kahulugan ang bawat paggising, bawat katahimikan, bawat pagdadalawang isip. Ngunit paano niya ito ganap na mauunawaan? Kinabukasan, dinala ni Clara ang panaginip kay Miguel. Miguel, nanaginip ako kagabi, bungad niya habang nilalapag ang tasa ng kape sa mesa. Nakakita ako ng hagdan na umaabot sa langit, may mga anghel na umaakyat at bumababa, at may tinig na nagtanong kung handa na ba akong umakyat. Tumango si Miguel halatang hindi nagulat. Clara, ang hagdan sa panaginip mo ay parang kay Jacob sa Biblia. Ito'y simbolo ng koneksyon sa pagitan ng Diyos at tao. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa pagiging handa mong umakyat, kundi sa pagiging bukas mong tanggapin ang tawag ng Diyos. Tawag ng Diyos, ulit ni Clara. Pero ano ang tawag na yon? Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang dapat kong gawin. Hindi laging malinaw ang tawag sa simula, paliwanag ni Miguel. Minsan, kailangan mong magtiwala at magpatuloy, kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ngunit sa iyong panaginip, ang hagdan ay nagpapakita na ikaw ay nasa tamang landas. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang magpatuloy? Habang pauwi si Clara, paulit-ulit niyang inisip ang panaginip. Hindi niya lubos maunawaan ang lahat, ngunit ang imahe ng hagdan at ang tanong sa kanyang isipan ay nanatili. Sa gabing iyon, muli siyang nagising sa parehong oras. Sa halip na mag-alala, kinuha niya ang kanyang rosaryo at tahimik na nanalangin. Panginoon, hindi ko pa lubos na nauunawaan ang nais mong ipagawa, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Ipakita mo ang tamang daan. Habang nananalangin, tila naramdaman niya ang isang banayad na init na bumalot sa kanya. Hindi ito sagot sa lahat ng kanyang tanong, ngunit sapat na upang ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa mga susunod na araw, nagdesisyon si Clara na maging mas bukas sa pagtanggap ng mga pagbabago sa kanyang buhay. Sa tulong ni Miguel, nagsimula siyang maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni hindi lamang tuwing gabi, kundi pati na rin sa mga sandali ng araw. Unti-unti, napansin niyang mas nagiging sensitibo siya sa mga simpleng bagay, ang pakiramdam ng hangin sa kanyang balat, ang tunog ng mga ibon, at ang presensya ng mga taong mahalaga sa kanya. Isang umaga, habang naglalakad sa parke, napansin niya ang isang batang babae na naglalaro sa tabi ng isang puno. Ang kanyang inosenteng tawa ay nagpaalala kay Clara ng sarili niyang pagkabata. Naalala niya kung paano siya ginabayan ng kanyang lola sa pananampalataya, at kung paano unti-unting nawala ang kanyang koneksyon sa Diyos nang mawala ang kanyang lola. Baka ito ang ibig sabihin ng hagdan, bulong niya sa sarili. Ang muling pagbuo ng aking koneksyon sa Diyos. Sa gabing iyon, nagising muli si Clara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong. Sa halip, naupo siya, pinikit ang kanyang mga mata, at sinabing, narito ako, Panginoon. Gabayan mo ako. At sa katahimikan ng gabi, parang narinig niya ang isang mahinang bulong sa kanyang puso, ipagpatuloy mo. Ako ang bahala. Sa simpleng sagot na iyon, naramdaman ni Clara ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit sa wakas, natutunan niyang magtiwala. Mula nang magising siya sa panaginip tungkol sa hagdan, unti-unting nagbago ang paraan ng pagtingin ni Clara sa kanyang buhay. Ang kanyang mga paggising ay hindi na niya itinuturing bilang abala o misteryo na kailangang resolbahin agad. Sa halip, tinanggap niya ang bawat paggising bilang paanyaya sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ngayon, mas tahimik at kalmado na siya sa bawat 3:00 ng umaga. Sa bawat paggising, ang unang ginagawa niya ay magpasalamat, "Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa akin ng oras upang makinig." Isang umaga, habang tahimik na umiinom ng kape sa kanyang balkonahe, naramdaman ni Clara ang simpleng kasiyahan ng pagiging naroroon lamang sa kasalukuyan. Parang sa unang pagkakataon, napansin niya ang paggalaw ng mga ulap sa langit, ang huni ng mga ibon, at ang lambot ng sikat ng araw sa kanyang balat. Sa mga sandaling iyon, naisip niyang matagal na siyang nabuhay nang hindi pinapansin ang mga maliliit na biyayang ito. Kinahapunan, nagdesisyon siyang bumisita sa simbahan, isang lugar na hindi niya napuntahan ng matagal na panahon. Tahimik ang loob ng simbahan, at ang amoy ng mga kandila ay tila nagdala ng alaala ng kanyang lola na nagdarasal sa gilid ng altar.
Habang nakaupo sa isang bangko, pumikit siya at tahimik na nanalangin, "Panginoon, ngayon ko lang napagtanto na ang dami kong hindi napansin. Patawad sa pagiging abala at sa pagkalimot sa inyo." Kinabukasan, napansin ni Clara na mas madali na para sa kanya ang harapin ang mga hamon ng araw-araw. Ang stress sa trabaho, na dati nagpapabigat ng kanyang pakiramdam, ay tila hindi na gaanong nakakaapekto sa kanya. Kahit ang kanyang mga kasamahan sa opisina ay napansin ang pagbabago. "Clara, parang mas kalmado ka ngayon," sabi ni Mia habang sabay silang kumakain ng tanghalian. "May sikreto ka ba? Parang hindi ka na gaanong na-stress." Ngumiti si Clara. "Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, Mia, pero parang natutunan kong magtiwala na lang." "Magtiwala?" tanong ni Mia halatang naguguluhan. "Kanino?" "Sa Diyos," sagot ni Clara. "Parang ngayon lang ako muling natutong manalig sa Kanya." Isang gabi, habang nagising siya muli sa kanyang karaniwang 3:00, hindi na siya nagdalawang isip. Naupo siya sa kanyang mesa at kinuha ang kanyang journal. Sa pagkakataong ito, hindi na niya isinulat ang mga tanong na dati palaging laman ng kanyang isip. Sa halip, sinulat niya ang mga bagay na kanyang ipinagpapasalamat. Ang kanyang lola na nagturo sa kanya ng pananampalataya. Ang tahimik na paggising sa gabi na nagbibigay ng oras para makinig. Ang mga kaibigang nagbigay ng suporta at lakas ng loob. Habang sumusulat, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang loob. Sa wakas, hindi na siya nangangapa sa dilim. Bagamat hindi pa malinaw ang lahat, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, nagpasya si Clara na gamitin ang natutunan niya upang tulungan ang iba. Nagsimula siyang magbahagi ng kanyang kwento kay Lila at sa iba pa nilang kaibigan. Sinabi niya sa kanila kung paano ang simpleng katahimikan ay nagdala sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. "Lila, alam mo ba, hindi ko kailanman naisip na ang mga paggising ko ay magiging daan para muling kumonekta sa Diyos. Ngayon, pakiramdam ko, mas malapit ako sa Kanya kaysa dati," sabi ni Clara habang sabay silang nagkakape. "Clara, nakaka-inspire ang kwento mo," sagot ni Lila. "Siguro dapat mong isulat ang karanasan mo para mas marami pang tao ang makinabang." Habang pinag-iisipan ni Clara ang mungkahi ni Lila, naisip niyang hindi sapat ang panatilihin ang natutunan niya para sa sarili lamang. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ito na ang tamang oras upang ibahagi ang kanyang kwento sa iba. Kinagabihan, nang muli siyang magising sa parehong oras, naupo siya at nagpasalamat, "Panginoon, salamat sa paggabay mo sa akin. Ngayon, alam kong may layunin ang bawat paggising." Sa simpleng panalangin iyon, naramdaman niyang handa na siyang harapin ang bagong araw, puno ng pananampalataya at tiwala na ang Diyos ay patuloy na gagabay sa kanya. Ang gabi tahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, natulog si Clara na may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, walang takot, isang tiwala na buo at matatag. Ngunit kahit sa kanyang katahimikan, isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong, may huling mensahe pa kaya? Sa kalagitnaan ng gabi, muling nagising si Clara. Tumingin siya sa orasan. 3 oras yan, hindi na siya nagulat, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam sa hangin, parang may isang mahalagang bagay na magaganap. Tumayo siya mula sa kama at naupo sa tabi ng bintana. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay parang mas maliwanag kaysa dati. Hawak ang rosaryo ng kanyang lola, tahimik siyang nanalangin, "Panginoon, narito ako. Ano ang nais mong iparating sa akin ngayong gabi?" Habang tahimik siyang nakapikit, tila unti-unting naging malinaw ang isang imahe sa kanyang isipan. Nakita niya ang hagdan mula sa kanyang panaginip, ngunit sa pagkakataong ito, mas matingkad ang liwanag nito. Ang mga baitang ay parang ginawa mula sa purong ginto, at ang mga anghel ay nakangiti habang umaakyat at bumababa. Ngunit higit pa sa lahat, naramdaman niya ang isang presensyang puno ng pag-ibig at kabutihan. Sa paanan ng hagdan, narinig niya muli ang tinig na nagtanong sa kanya, "Clara, handa ka na bang umakyat?" Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtanong pabalik. Sa halip, tumayo siya, lumapit sa hagdan, at dahan-dahang umakyat. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang mga takot, ang kanyang alinlangan, at ang bigat ng kanyang mga dating pasanin. Nagising siya mula sa kanyang panaginip na may luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Sa halip, ito'y mga luha ng kaluwagan, ng pasasalamat at ng pag-asa. Agad niyang kinuha ang kanyang journal at isinulat ang kanyang karanasan.
Ngayong gabi, naramdaman ko ang presensya ng Diyos ng higit kailanman. Ang hagdan na aking nakita ay hindi lamang isang simbolo. Ito'y paalala na ang kanyang presensya ay laging naroroon, handang gabayan ako sa bawat hakbang ng aking buhay. Habang isinulat niya ang mga salitang ito, ramdam niyang ang kanyang paglalakbay ay nagdulot sa kanya ng bagong layunin. Kinabukasan, tinawagan niya si Miguel upang ibahagi ang nangyari. "Miguel, nanaginip ako ulit," sabi ni Clara. "Sa pagkakataong ito, alam kong ang hagdan ay hindi lamang panaginip. Parang ito ang sagot na matagal ko nang hinahanap." "Mukhang natagpuan mo na ang kapayapaang hinahanap mo," sagot ni Miguel. "Ano ang pakiramdam mo ngayon?" Parang handa na akong gawin ang anumang ipinapagawa sa akin ng Diyos," sagot ni Clara. "Hindi ko pa alam ang buong detalye, pero alam kong kasama siya sa bawat hakbang." Simula noon, nagbago ang paraan ng pamumuhay ni Clara. Sa halip na mag-focus lamang sa trabaho, nagsimula siyang maglaan ng oras upang tumulong sa iba. Naging aktibo siya sa simbahan, tumulong sa mga outreach program, at nagsimulang magbahagi ng kanyang kwento sa mga taong dumadaan din sa mahirap na yugto ng kanilang buhay. "Clara, paano mo nagagawa ang lahat ng ito?" tanong ni Lila minsang magkasama silang namimigay ng pagkain sa isang feeding program. "Simple lang," sagot ni Clara, nakangiti. "Natutunan kong magtiwala sa Diyos. Kapag ibinigay mo sa Kanya ang lahat ng takot at tanong mo, babalikan Kanya ng mas malaking biyaya." Sa bawat gabi, kahit hindi na siya palaging nagigising ng 3:00, patuloy pa rin siyang naglalaan ng oras upang makipag-usap sa Diyos. Sa kanyang mga dasal, palagi niyang sinasabi, "Salamat, Panginoon, sa paggising mo sa akin. Hindi ko ito malilimutan." Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa kanyang balkonahe, natanaw niya ang maliliit na bituin sa kalangitan. Napangiti siya at tahimik na sinabi, "Naririto ako, Panginoon. Ano man ang susunod mong tawag, handa akong sumagot." Ang araw ay sumisikat, nagdadala ng maligambam na liwanag na dumaloy sa kwarto ni Clara. Habang gumigising siya, naramdaman niyang ang kanyang puso ay puno ng isang bagay na matagal na niyang hindi nadama, kasiyahan. Ang gabing nagdaan ay ang una sa mahabang panahon na hindi siya nagising ng 3:00, ngunit hindi niya naramdaman ang pagkawala ng koneksyon. Sa halip, alam niyang natagpuan niya ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Nagpasya siyang simulan ang araw sa kanyang balkonahe, tangan ang tasa ng kape. Habang nakaupo, tahimik niyang pinanood ang mga tao sa kalye, ang batang masayang tumatakbo, ang mag-asawang magkahawak kamay, at ang matandang mag-isang naglalakad na may hawak na aso. Parang bawat tagpo ay may bagong kahulugan. Hindi niya napigilang magpasalamat. "Salamat, Panginoon, sa isa na namang araw," bulong niya habang nilalagay ang tasa sa mesa. "Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero alam kong kasama ka." Sa mga sumunod na araw, itinuloy ni Clara ang kanyang mga bagong nakasanayan. Bumalik siya sa simbahan, ngunit hindi lamang bilang bisita. Naging aktibo siya sa mga programa ng komunidad, pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan, pagsasagawa ng maliliit na klase para sa mga bata, at pakikilahok sa mga panalangin ng grupo. Ang bawat aktibidad ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na kahulugan. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga gamit para sa kanilang feeding program, nilapitan siya ni Lila. "Clara, alam mo bang ang laki ng ipinagbago mo? Parang ibang tao ka na ngayon." Napangiti si Clara. "Tingin ko, Lila, hindi ako naging ibang tao. Natagpuan ko lang ulit kung sino talaga ako." "Paano mo nagawa?" tanong ni Lila, halatang humahanga. "Hinarap ko ang mga oras ng katahimikan," sagot ni Clara. "At natutunan kong makinig." Habang lumilipas ang mga buwan, maraming tao ang lumapit kay Clara upang magbahagi ng kanilang sariling mga tanong at alalahanin. Ang ilan sa kanila ay ginigising din ng 3:00 ng umaga, at ang iba naman ay nalilito sa direksyon ng kanilang buhay. "Clara, paano mo nalampasan ang lahat?" tanong ng isa sa kanila. "Hindi madali," sagot niya. "Maraming gabi akong nagtanong at nagduda. Pero sa huli, natutunan kong hindi kailangang laging maintindihan ang lahat. Minsan, kailangan mo lang magtiwala." Isang hapon, bumalik si Clara sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nililinis ang lumang kwarto ng kanyang lola, nakita niya ang isang maliit na kahon na hindi niya napansin noon. Binuksan niya ito, at sa loob ay nakita ang isang maliit na papel na may nakasulat. "Clara, laging magtiwala sa Panginoon. Sa bawat paggising may layunin. Sa bawat panalangin may sagot. At sa bawat hakbang may gabay." Napaluha si Clara habang binabasa ito.
Para bang iniwan ng kanyang lola ang mensaheng iyon para sa araw na ito, ang araw kung kailan handa na siyang tanggapin ang kabuuan ng kanyang panibagong buhay. Sa huling gabi ng kanyang linggo, muling nagising si Clara, ngunit hindi na siya natakot o nag-alala. Alam niyang ang paggising na iyon ay hindi isang paalala ng kawalang katiyakan, kundi isang paanyaya upang magpasalamat. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama, nagdasal, at binigkas ang simpleng salitang nagtulak sa kanya mula sa simula. Narito ako, Panginoon. Sa panalangin iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit natutunan niyang ang bawat hakbang ay may layunin. Hindi na siya takot. Hindi na siya nagdududa. Siya ay naging bagong Clara, isang taong natutong makinig, magtiwala, at sumagot sa tawag ng Diyos. Habang sumisikat ang araw kinabukasan, binuksan ni Clara ang kanyang bintana at pinanood ang unti-unting paggising ng mundo. Sa kanyang puso, alam niyang bawat araw ay isang biyaya, at bawat paggising ay isang paalala ng kanyang pagmamahal. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto naming malaman. Mag-iwan ng komento gamit ang salitang pagising upang ipakita na sinamahan mo kami hanggang dulo ng video. Excited kaming makita kung sino talaga ang nagising kasama namin sa pagninilay na ito. Tara, ay comment mo na ang pagising.